Kawawa yung bata. Hinahanap na yung mama niya. Yung mga tol. Dito na naman kami sa ibang area mga tol. Dahil isang masama pong pangyayari doon sa kubo mga tol. Hindi po namin napasok ni Brad Dave. Dahil napakarami po talaga nang dumating pag oras na po ng gabi mga tol. Dahil nagpadagdag po talaga sila ng mga tauhan. Dahil ayaw po talaga nila na maligtas yung anak o yung anak ko mga tol. Na may makalapit sa bata. Andyan po sila sa unahan ngayon mga tol. Sinusundan po namin ni Brad Dave. Dahil ililipat daw nila. O lilipat daw sila Brad sa ibang kuta na pinaglalagyan din po ng asawa ko po mga tol. Dadalhin po daw nila yung anak ko doon sa location din po na pinaglalagyan ng asawa ko. Dahil nandun daw si Commander Bagnot o si Commander Bangkil na hihintay po sa kanila. Brad, parang naawa rin ka sa anak ko Brad kasi wala nang gatas Brad. Daw gusto nila ipunta sa Aawa man ako sa anak ko mga tol. Ngunit pinipigilan ko po talaga yung nasa puso at isipan ko yung mga galit dahil napaka-critical din po ng kalagayan ng anak ko mga tol. Dahil sa tuwing mayroon silang makakuan ng mga napaligiran po talaga nila ng bomba yung area mga tol. Kapag sila po ay nag-i-stay o nagpapahinga sa isang lugar. Kaya sa oras po ng gabi mga tol, hindi po talaga kami makalusob ni Brad Dave. Sinusubukan naman po namin sana lumusob, ngunit napakarami po ng mga bomba na nakakonekta po sa katawan ng aking bata mga tol, sa aking anak. Kaya hindi po talaga ako makalapit. napaiwan ko siya po nga to. Naawa po talaga ako sa kalagayan ng anak ko ngayon mga tol. Pinipigilan ko lang po talaga yung galit ko dahil napapahamak po yung anak ko. At baka pag-initan din po nila yung asawa ko pag nalaman nila na nilusob namin ni Brad Dave yung anak ko. Kaya hanggang sa makakayanan pa namin mga tol, pipilitin namin ni Brad Dave na magtagpo po yung anak at asawa ko para maisa lang po namin mga tol sa pag-rescue. Dahil narinig ko po kasi sa mga usapan po ng mga commander kagabi mga tol, sabi nila pag mayroong isa po na ma-rescue, kaya pala nila iniwalay mga tol para po mas mahirapan po kami sa pag-rescue po sa pamilya ko mga tol. Hindi po nila sinabay. Kaya ito mga tol, 2 gabi na po kami ni Brad Dave na sumusunod at 2 araw na po. Hindi man namin ligtas yung anak ko mga tol. At least sinusundan po namin kung saan sila naroroon. Kung sakali pong mayroong mga kasamahan namin na makatulong po sa amin o matulungan nila kami para mas lumakas yung pwersa namin mga tol. Mas mahirapan po talaga kami ni Brad Dave kung kami lang 2 mga tol. Dahil yung anak ko po talaga ilalagyan po nila ng bomba kapag sila po ay naglalakbay o nagpapahinga sa isang area. At hindi ko rin po alam kung sino po yung may dala ng remote o yung gagamitin nila sa pagpaputok ng bomba. Kaya hindi po talaga namin nilulusob mga tol, baka po mabulabog. Ipaputukin po yung bomba, yung buhay naman po ng anak ko po yung disgrasya po. Kaya pinipigilan ko po talaga yung sama ng nasa kalooban ko po ngayon mga tol. Gusto ko po sana silang sugurin dahil naawa na po talaga ako sa sitwasyon ng anak ko mga tol. Ngunit iniisip ko rin po kung ano po yung kadadantan pag ginawa ko po yun. Kaya pasalamat din po ako kay Brad Dave mga tol, dahil nandyan po siya sa nagpapayo po kung ano po yung mga dapat kong gagawin. Kaya sinusundan ko lang po talaga sila mga tol.
Hindi ko po talaga lubos maisip yung boses ng mga kalaban. kung bakit nagkaganito yung takbo ng buhay ko mga tol. Ngunit isa na po siguro itong kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan nung nakaraang taon o nakaraang buwan man yun, na isa pa po akong ganap na commander na hindi ko po talaga alam kung ano pong gagawin ko ngayon mga tol, dahil napakarami po ng problema din po ng mga kasama namin ngayon. Pero may nabalitaan po ako mga tol na nag-chat po sa akin kanina yung supporter na nakababa daw si Kuya Buds at aakyatin po yun daw siya agad mga tol dahil sa pag-rescue po kay Brad Pidot, dahil hanggang ngayon o iwan ko po o na-rescue na ba nila dahil wala po kaming signal ngayon ni Brad Dib. Hindi namin po na-monitor yung mga video ng kasama namin. Buti lang talaga mga tol yung chat ay Ngunit pag minsan po makapag-online kami mga tol, mayroon pong mga na-message po na malaking tulong po talaga sa amin. At alam po namin yung mga kung nasa saan na po yung mga kasama namin ngayon. At nakita rin po namin yung mga chat ng ibang supporter mga tol na nagsasabi sila na sila Brad Rimart, si Brad Julio at si Brad Jeward ay pababa na po daw ng bundok. Dahil na-rescue na po nila yung anak ni Brad Jeward mga tol, at laking pasalamat po namin ni Brad Dib sa Panginoon at naligtas na po yung anak ni Brad Jeward mga tol, no? At baka pag makababa na po yun sila mga tol, iaakyatin po yun sila agad dahil hindi rin po nila kakayanin po mga tol na yung mga kasamahan nila o mga kami na nandito po sa problema. Kaya alam po namin na pagbaba po nila Brad Rimart, pag makita po nila yung mga sitwasyon namin ngayon ni Brad Dib, hindi po yun sila magdadalawang isip na tumulong rin sa amin o sila Kuya Buds po mga tol. Kaya laking pasalamat po talaga namin na na-rescue na po yung anak ni Jeward mga tol. Ibigay po nila yung mga gusto ng mga bandido ngayon na pira na po talaga yung habol nila, bawat bihag na nakukuha nila. Gaya rin po ng anak ko mga tol, pira po daw yung hinahabol rin nila, ipapakuha din daw nila yan sa pamagitan ng pira. Kaya wala din naman kaming pira ng Brad Dib, kaya hindi na lang po din kami nakipag negosasyon sa kanila mga tol, baka magalit pa sila o ano pang gawin nila sa anak ko. Okay lang sana kung mayroon kaming pira na ipakita, pwede po sana namin makipag-negosyate o makipag-usap sa mga bandidong yan. Ngunit magpakita kami ni Brad Dib mga tol tapos wala kaming pira, napakadelikado po, baka malaman pa nila na sinusundan namin sila. Kaya iniisip po talaga namin ni Brad Dib mga tol, no, kung ano po yung mga magandang nangyari po o ano po yung magandang plano na aming gagawin, dahil isa po lang tong sipyat o isang kuha namin mga tol. Buhay po talaga ng anak ko yung kapalit mga tol, kaya hindi po talaga kami padalos-dalos mga tol. Nandyan po sila sa unahan mga tol. Yung mga boses lang po nila yung ginagawa namin gabay ni Brad Dib, hindi po kami lumalapit masyado. Makita ko lang po yung anak ko mga tol, parang okay na po sa akin kahit nakikita ko man ngayon siya na nasa kuhan pa yan mga tol. Ngunit kailangan po talaga na kalmahan ko po yung sarili ko para po sa kapakanan din po ng aking anak mga tol, no? At sana pagdasal niyo po kami ni Brad Dib mga tol, at yung anak ko po at yung mga kasama namin na nabihag pa ngayon, sana wala pong masamang mangyari mga tol. Karami po kasi nila mga tol, kakayanin naman po sana namin ni Brad Dib na atakihin sila mga tol. Ngunit yan po talagang bomba na nilagay nila po sa katawan ng aking anak, yung kinakatakutan ko mga tol, no?
Dahil pag susugod kami ni Brad Dave, hindi po namin alam kung sino pong naghahawak ng Kilos kami o pagkamali kami ng kilos. Hindi namin alam. delikado po talaga mga tol. Delikado ang buhay ng bata. Brad, tanda, Sa dibdib. parang maglalakad na naman daw sila Brad. Sila Brad, hindi natin hayaan Brad na makalayo sila Brad. Sundan lang natin sila. Tanto patungo Brad, hindi lang tayo makita. Wala mang mangyari. Kaya iniwasan po talaga namin ni Brad Dave mga tol na susugod. Dahil Kami lang isang pagkakamali lang po talaga to mga tol. Buhay po ng anak ko yung mawawala mga tol. Matagal ko po talagang hinahanap yung pamilya ko mga tol. kamali lang. Ayun, masaya ako na nakita ko na yung anak ko. Ngunit napipiligro po talaga yung buhay niya mga tol. Ang iniisip ko na naman ngayon kung paano namin to malulutasan. Dahil may bomba po yung katawan ng anak mga tol. Sana mo to. Pagdasal ito, kaligtasan namin ito lahat. At yung asawa ko naman po, hindi ko pa po nakikita hanggang ngayon. At sana po nasa kaligtasan rin po siya mga tol. No? Dahil nagdadalang tao po yun mga tol. Buntis po yung asawa ko mga tol. At sana po yung magkatotoo po yung mga sabi-sabi o usapan ng mga bandido. Pupunta daw sila sa lokasyon na kinaroroonan nila Commander Bagnot. At nandoon po daw yung asawa ko mga tol. Ilang din. Sana po ay matagumpayan namin itong mga problema na ito mga tol. Para mabuo po ulit yung pamilya ko. Hindi talaga makita. Dahil lubos na po talaga na nagbago yung buhay ko mga tol. No? Ang kulang na lang po talaga mga tol yung asawa at anak ko. Naramdam ko noon kaya alam ko kung Ito po yung kabayaran ng mga kasalanan ko noon na pinagsisihan ko na po talaga kung bakit ko po yung ginawa. Hindi ko naman po yung kagustuhan. Ngunit nagamit po talaga ni Commander Bagnot yung katawan ko sa paggawa po ng mga kasamaan. Brad, parang lumalayo na yung mga busis nila Brad. Yun na kailangan natin na sundan yun Brad. Iba na po tong location. malayo sa tayo. Iba na po tong area na ito mga tol. Dahil Makasalayo ang mga ito. layo na po talaga ng nilakad namin o nilakbay sa kakasunod lang po ng mga bandidong to nang hindi lang po mawala sa aming paningin ni Brad Dave mga tol. Lagi rin kami nagdasal mga ito. Talaga. Ang kabayaan mo. Doon po sila mga tol. Araw-araw na pag masihan nilipat na tayo sa kanyang makita. Paggabi kanina mga tol, grabe yung iyak ng anak ko mga tol dahil kinagat po siguro yun ng langgam o yung amigas. Gusto ko na sanang sumugod mga tol. Ngunit pinigilan po ako ni Brad Dave. Dahil Nakita na talaga sa ibang sumugod. problema kasi namin mga tol yung bomba po talaga na nakakabit po sa katawan ng aking anak sa tuwing naglalakbay po sila. Doon yung hayop na commander Brad. Makyat pa ng puno ng hayop na commander na to. Kung kaya mapakita sa kanila Brad. Kuta natin to. Tingnan ko po yung anak ko mga tol. Kung okay pa yung kalagayan niya. Dahil nakikita ko naman po kanina mga tol na pinapainom po nila ng gatas yung anak ko. Hindi naman po nila pinabayaan. Kaya Halibrad ba? Kailangan talaga sa pagkakaroon kasi sa asawa. grabe pa yung tawanan. Narinig pa namin yung mga tawanan kanina nila mga tol dahil nakakuha daw talaga sila ng mga pira o bigas doon sa anak ni Brad Deward. Magkasama lang pala sila ito. Hayop na itong taong to.
Tagulilong lang tayo, Brad. Ito po yung anak ko mga tulo. Dalawa na pala tong commander nandito ngayon. Doon po yung anak ko mga tulo. Yan inahan. Amahan naman nun. Yawa na. Balik pa din. Balik. Nagkakaulog kaya amahan. O yung inahan lang. Hey. Ang iyang anak. At nidalo nito yung anak. Matataas yung mga armas na dala-dala nila, Brad. Ang iyak yung anak ko. Yan tini ka tadi. Ito may dalang tagaw ni sakado sa ate. Kawawa yung bata. Yan na. Ayan pa. Ayan. Ito ba rin? Hinahanap na yung mama niya. Yan na bato to siya. Tinigid yung kiniyatong badi isa. Mogi mo kayo. Hilom ni batake mo. Miniyang na. Mga hayop tong taong. Hindi lang, kung hindi nyo lang sana nilagyan niya ng bomba, sinugod ko na kayo. Ito si mong mama daw. Ang nahanap ng didi do. Yaris. Gatag lagi na. Ang gatas kanina ba? Yan, ini. Ayun mo kung diyan sa debre. Wala kay mong mama. Wala ka. Naghawak kay mong mama. Commander Bangkel o si Commander Badap. Kumari na sila ni Commander Bangkel o si Commander Badap. Huwag mong mama rito. Salamat ka kay napay gatas nga nakuha na mo. Ha? Pinag... Sige, hindi na. Commander, hindi na ito. Sige na, tama. Patama naman ito yan. Sige, oo. Itong di bata ba rin? Hayop ng mga Ayaw tao. kayo na nagdalaw gatas. Oo, nakadala ni isa kaniya. Kay gikan na dito, kuskan po ni Salamat na lang po ako mga tol dahil pinapainom po nila ng gatas yung anak ko. Kailangan po. Oo, pinagalan siya gatas di Commander. Awa pa na tira sa Commander, kanyang Bangkel. Salamat kita nga napadala sila kuan. Sa di mapagmata. na paraan na para Hindi talaga to sila mga grupong itong Brad. Parang hindi po talaga masama masyado ba. tira lang yung hapon na ba? Pira-pira lang yung hinahabol nila. Oo, dala sa gatas. Dali. Maganda sana kung marami ka na para malinis ang dami. Oo. Maganda naman Salamat pa. po mga tol. Wala lang sana itong bomba yung katawan ng anak ko. Matagal lang namin to na rescue ba. Na bata na bomba. Maliit lang na bomba yung Brad. Wala kita ko Wait itong na ba? taon. Parang fuse puro ba ba? Kay bata, sulbat. Bambang sport yung ito ba? Sport sa bomba ito ba? Problema lang. Dahil hindi natin alam kung sino yung nagdadala ng remote dyan. Buti sana maipakita nila. Hindi rin po natin alam baka ilan pong remote yung ginamit nila. Baka yan sila lahat mayroon ng hawak yan ba. Maganda anak kasunod tayo ba? Nakatagulilong po kami lagi ni Brad Dib mga tol. Buti wala silang aso na dala ba? Hindi tayo maamon ba? Karami pa naman nila kung matataas yung mga baril. Naurot, naubos na po yung luha ko talaga. Sa kakaiyak. Hindi ko po lubos maisip mga tol na darating po talaga to sa buhay ko. Yung kampo ni Commander Badot. Ito mga tol. Kampo na lang ba? Dinamay pa nila yung anak ko na Alam nyo naman po. sobrang bata pa. At
yung pinagdaanan ni Brad ni kahit katulad na Kapit na matiklop ang ang gagawa niya sa mga ligtas. Hindi talaga magtagumpay. Manalig lang po kami sa Panginoon. Manalig lang tayo. Salamat lang po talaga ako mga tol na hindi po napahamak yung anak ko at nakita ko po. Dito man yung sitwasyon namin ngayon, sumusunod lang. Ngunit masaya na rin po ako mga tol kahit ganito lang yung paraan po ng Panginoon. Sa akin lang mga tol na nakita ko lang po ligtas yung anak ko. Hindi po talaga kami lulusop ni Brandit dahil isang galaw lang o sipyat namin dito. Hindi po talaga namin alam. Marami rin po kasi sila mga tol eh. Sa tuwing magabi naman po mga tol, mas lalo po silang dumadami. Dahil dumarating po yung mga ibang bandido na nakakalat po dito sa gubat. Umuwi po sa kanila pong papahinga. Ayop talaga itong taong to. Ako lang o. Parang nagyuda ko lagi nag-monitor sa tuwan eh. Iingon si Commander Bagnot nga kita na ko na sa monitoring na nakasuod na ko ng mga vloggers rin. Ilan na nang gikong kuha ni bata kapapaan nga gusto nila makuha. You know, di ka mo sugot nga makuha nila ni bata rin. Kita may malaw si Commander Bagnot. Okay, Commander Bagnot. Parang kita sa silot kanina. Nag-video ko na. Kapag na kayo. Hinangan ni bata ako na tingnan. Sige ba hinangan ni makuha nila. Ya, pera na. Makuha na ni bata atong amahan niya nga vloggers na si Commander. Lagdik kita. Pati atong pamilya madamay pa. Utang ina. Oret. Ako ang hikitan pa kayo. Ang palibot. Magbasid kayo sa palibot. Para walang makapasok ng mga vlogger. Commander. Ako wala dire. Dito magkumpiyansa. Kaya ka ng mga vlogger, marunong ka na sila mapasikot-sikot di sa kasang kabukiran. Saan kaya nila nilagay yung anak ko? Commander eh. Dito na sa bukid, di sa kasang masunod. Oo na akong giko ng boss ako ang kwan. Ikaw ay natungaw, Commander. Ako pangagpas ako ang una-una. Commander eh. Di ka sa bas nila. Kung ikaw magaling o mag-commander aming bukid. Sa tanan sulok-sulok, pito ka. Darating naman yung panahon. Dalan. Maligtas ko yung anak ko at asawa ko. Mabalikat ko talaga kayong lahat. Dito ko tanan sa bukid mo. Babayarin ko kayo sa mga ginawa niyong Wala. kasalanan niyo. Sa kapo ni Commander Bagnot o ni Commander Bagnot. Huwag kang kumpiyansa sa naka-sniper Brad no? Parang nararamdaman tayo Brad ba? Yun mga tolo, naka-sniper po. Nakapula pa naman tong naka-sniper na to. Nakapasok sabi sa mga monitoring. Ang sniper. Yung anak ko mga tol. Oy, atong Ginoo, Panginoon na to si Commander Bagnot. Oy, atong bitahon.
Kawawa po yung anak ko. Hindi sa ito ang kabukiran. Pasalamat na lang po talaga ako at pinapainom po nila ng gatas. O kana si Commander Bangkil, iyan na kumpare. Safety lang kami guha na. Ayop talaga to si Commander Bangkil. Siya po talaga yung kumuha sa mag-ina ko at anak ko. Pag ingon si Commander Bangkil, ihawa na. Ihawon juga na ni Commander Bangkil. Mas mayo. Kay balo ko na, sito ko sa pamalaod ang mga tahanan kay kada si Commander Bangkil. Daghan ka nang gipatay. Ila naka-vlogger sa gipatay na pero mao gi nagdugay siyang kamot kay mao iya sinaligan. Ako pong papatayin ko po yun pag nakita ko yung commander nyo. Okay ba dai? Ay lapakalaki ng kasalanan ginawa niya sa buhay ko. Tamay mapana ni matawag ko ni nila. Mapatay ta ni Commander Bagnot ay Commander Bagnot ani get. Mapatay ta ni Commander Bagnot ni kumpare. Ita, nahog ra kan silugoon ni Commander Bagnot. Wala pa dai. Po yung anak ko mga tol. Wala pa dai. Nagdala po ng gatas. Pinapainom po nila ng gatas. Mabuti naman po nakita ko talaga yung anak ko mga tol. Ay, wala pong mangyaring masama sa kanya. Kahit ganito lang po yung sitwasyon ko ngayon mga tol. Wala kalaban. Laging sunod-sunod ng sunod kahit hindi ko man po nakuha yung anak ko dahil sa mga ginagawa nilang mga hindi po mabuti. Masaya na rin po ako ngayon mga tol na nakita ko yung anak ko kahit ganito lang po yun dahil alam ko din po na darating din po yung araw na tamang araw po na maligtas ko po talaga tong anak ko. Hindi ko lang po ito mamamadaliin mga tol dahil alam ko po na pag magmamadali tayo mas lalong maging delikado po yung lagay ng anak ko mga tol. Inip na ako walang kalaban, ha? Ang kalaban, patayin nila nila. Ano po kayo ng kalaban ha? Ang kalaban pa din, pagpasok-asok mo na ba? Hindi, isog na. Patay ka. Ilang mga to. Ako yung malabot ka. Nilagan. Yan mo. Yate mo yung gano'n. Diyan mo na. Hindi ka kumandir. Wala, di ka maligtas sa imong amahan ug naa magaling dire. Diyos mo na. Ang amahan. Ang imong amahan to. Bawi amo paglao mo gadakpan na mo to. Kani nana. Mao na amo ang kwan. Papa, wala mo papa. Bakor ko ni ingon nga imong amahan. Ngita ka sa imong amahan ha. Sige na dia. Ati ka mata. Budel. Dito ay nagburan ka guys. Burang ganot to. Budel, sige tayo papa. Ikaw may gitadlo. Parang nararamdaman ako ng anak ko mga tol na nandito po ako sa paligid mga tol. Simot ang bata ba? Pero kung mao ni kabilidad siya ng amahan eh. Kung amahan es kumandiri kuya po to. Nakaputi pa ni Maho. Okay, kumandiri ng traidor. Pero ikaw na burog ni Maho na magkatahi na masigod. Yawa na dabawan eh. Sino ni? Ejit na. Yan mo. Sino ka ejit na ka na imong gatas nga giparahan ni kumandiri ha? Kuya, ayang tao sa bidado. Apay ka pilo. Asaga na nga hayop na. Murag ni Maho na katahi ba? Gara-gara. Asaga na nga hayop si Mayo. Kada kung kaning body ito isa mo gay bukuan ng bata. Kay mo gini na para niya bata aning body ito isa. Siya gay nagmatutuan ng bata gamay pa na pamisidad. Wala ka na patay sa surahan kay murag. Gusto ko mang kunin yung anak ko mga tol. Kaya mo gid magkauban na ganiya naman ka. Hindi ko po talaga alam kung paano po.
po sila sa paglalakbay, Brad. Ito yung kalagayan namin ni Brad Dave, mga tol. Lagi pong nakabuntot sa kanila. Pero ito lang po yung mabisang paraan namin ni Brad Dave na hindi po mawala kami sa paningin ng anak ko, mga tol. Darating po talaga tong araw na to. Baka nandyan na siguro yung kampo na sinasabi nila, Brad. Delikado dito, Brad. Baka mahalata nila tayo ba dahil napakalakas po ng amoy ng mga aso. Dalaga daw nila, mga tol, yung anak ko sa kanyang ina. At ito po talaga yung panahon na hinihintay ko na makita ko yung asawa ko rin. Na magkasama sila ng anak ko. Baka pagdating ng panahon yan, mga tol, di ko na po talaga mapigilan. Lulusob na po talaga ako. Dili kita magpasaya ron ani diri kita. Kaya wa ta ko kalog. Manara din nagtuyok ang mga animal ng mga vlogger. Nakita sa monitoring. Ito na monitoring ng komandan. Dili iniha daw nakita sa monitoring dili daw nakapasok sa kumukira. Baka sila Brad Remart siguro yun. O sila Kuya Buds ba? Nakakita daw sila ng mga Pakita sila ng musukol to ah. Batay na kinabuto nila ni. Oh. Dili kita magkubuta. Batay na le, sige. Oh. Batay ha. Oh. Saan kaya nila nilagay yung anak ko? Ako pa yung naging trader ngayon. Yun yung anak ko, mga tol. Ito yung sniper na ako ang gulo. Karami nila doon banda. Tapos yung mga kauban yung mga vlogger. Ito pala yung daan nila, Brad. Maganda pala itong daanan nila. Parang matagal na sila dumadaan dito ba. Makita nyo po itong video na to, mga tol. I-share nyo po to sa mga kasamahan namin. Para matulungan po nila kami, mga tol. Dahil napakarami po talaga ng bandido, mga tol. Yun, mayroon ng sako na naman. Huwag niyong ipasok sa sako yung anak ko. Yun, hinawakan na ng commander yung anak ko. Kamumoy batasan, mga daot mong utok. Napansin ko, Brad. Yung kasamayan ng bata, Brad, yung isang bandido sa ito. Yan yung nagbibigay ng gatas, Brad. Di kaya tauhan ko rin yan, Brad. Baka yan yung mga kasamahan ko rin yan dati ba. Kasamahan yan ni Brad Takloy na. Hindi ko talaga narinig yung boses niya, Brad. Yun yung anak ko. Kawawa talaga. Parang nakararamdaman talaga ako ng anak ko, Brad, ba nandito ako sa paligid niya, Brad. Yung lukso ng dugo siguro, Brad. Huwag muna tayong susunod, Brad. Malapit na siya, Brad. Dahil sabi po nila, mga tol, malapit na daw sila sa kuta ni Commander Baglot. Baka may
patibong dyan ba? Baka mapasok na naman tayo dito sa patibong. Yun, oh, kumalat sila Brad. Nagsikalat sila. Ano kaya ang gagawin nila? Ayun, nagpapahinga pala yung commander nila. Yung kalagayan namin ni Brad Dib ngayon mga tol. Lagi lang namin sinusundan yung kilos ng mga bandido na nagdala po sa anak ko mga tol. Wala man kaming magawa ngayon dahil iniisip po talaga namin yung kapakanan ng anak ko mga tol. Hanap po talaga kami ng tsimpo. Kukunin namin lahat ng impormasyon na sinasabi nila. At idudugtong-dugtong po namin ito. Nasa ganun po, plano po talaga namin ni Brad Dib kung paano namin ito salakayin. Nagpapahinga po sila dun sa unahan mga tol. Nagsikalat sila. Kaya hindi muna kami susunod ni Brad Dib na malapitan. Malakas naman yung commander nila Brad, pero Katawan ko lang yung uminit. kalamdam ko rin yung lakas ng commander nila. Dalawa na po yung commander nila ngayon mga tol. Biglang sumulpot lang yung isa kanina ba. Hindi tulad ng Sniper pa naman yung dala. commander na tulad ni Bangkil ba? Yan si Commander Bangkil kasi Brad. Malakas yung power niyan na binigay po ni Malayo pa. Commander Bagnot. Grabe, napakalakas na yung mga Magkasing lakas lang kami niyan ni dati ni Commander Bangkil mga tol. May umakyat na naman sa puno para makita po talaga nila kung mayroon mang sumusunod. Malapit na talaga to sa area nila Brad ba. May mga kambing na sa kanila pala yung mga kambing na yan. Ninakaw siguro yan nila sa bayan ba. Inala nila dito para may pang ulam sila. Walang awa talaga tong mga bandidong to. Magkatay daw sila ng kambing. Mga walang puso ang mga taong to ba. Sa kanila pala yung kambing dyan. Sumigaw na naman yung anak. Sa kanila pa yung kambing Brad. Mga inakaw siguro yan nila sa bayan ba. Magkatay daw sila ng kanding para pang ulam nila pamayang gabi. Malapit na kasing dumilim mga tol. Commander Bagnot pala yung mga manggahan daw dyan Brad.
kumalat po sila mga tol. Dahil nagpapahinga po yung mga commander nila ngayon. Hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay. Huli ninyo ako. Bangkay na ako. Dugay na po giningaw na yung papa sa yung inahan. Mama ano ba taas? Posible ko ginawa nga. Dugay na gusto yung asawa nga. Hindi na ito pagkwanto. Sila'y atong ang komandere. Komandere tayo. Daras mo entry siguro ang palukan na nagdunakpan ito. Kaya nga na komandere. Kaya palukan na lang. Yung bukay ko po mga tol ay nakapatong na po na pira sa aking ulo mga tol. Kung sakali mang may makahuli sa akin ng mga bandido, mayroon pong pira na ibabayad po si Commander Bagnot sa sinumang grupo na makakahuli sa akin. Dahil gusto talaga nilang bumawi po sa akin mga tol, dahil hindi po talaga nila nagustuhan na nagbago po. Kung nagbagong buhay po ako mga tol. Yan. Pinagkukwanan po talaga nila si Kuya Bads mga tol. Pinag-initan po talaga nila. Gusto po talaga nilang mapaslang po si Kuya Bads at si Brad Rimart. Dahil yan po daw yung mga pasimuno po na nagpapabago po ng mga commander na kagaya namin ni Brad din. At yung mga commander din po na mga kasamahan naman dati na nagbagong buhay na rin po mga tol. At si Brad Alpha din po, si Guzman. Yan po yung mga pinag-iinitan ngayon ng mga bandido. Kaya nga po pala mga tol na bawat bihag pinagpapalit po nila ng pira mga tol. Dahil nagpapalakas po sila talaga ng puwersa ngayon mga tol. Yung mga pira na binibigay po ng mga kasamahan namin kapalit ng bihang, bibili din po sila ng mga tauhan doon sa bayan mga tol, na para gawin din po nilang mga armadong bandido dito sa bundok. Mukhang pira talaga tong mga hayop na to. Huwag niyong papakain ng ahas yung anak ko, papatayin ko kayo. Yung mga sabi nila Brad. Subukan ninyo. Naglagot lagi ko ni mo tanan ni dugay na ta sige monitor ni bukid sinuwa kita ko sakit. Iste ni mo tanan. Ano na mo guys. Ay sa tempo. Tuwa ang madakpan na. Ato pabalitan ng ulo gina na mo tanan. Oh. Ini ako armas na bagong isyo gikan sa nainato. Wa pag yung kagi ni buto. Bago pala tong armas nila Brad. Commander Bagnot talaga yung Panginoon nila ngayon. Ang hayop tong taong to. Papatuloy naman sila sa paglalakad mga to. Susundan namin to ni Bradib.
hanggang makaabot kami doon sa sinasabi nila na kuta, bagong kuta na naman nila na paglalagyan daw ng mga bihag mga tol. Humihinto-hinto po talaga sila dahil sinisiguro nila Brad ba na walang makasunod Brad, kaya naghihinto sila Brad. Brad, rinig mo yung sabi kaya ng commander na galit na sila sa atin. Di rin nila alam ba na tayo ay trip na sobrang galit na din. Tandaan tayo Brad. Tara, Hindi parang malayo na sila Brad. Ayun. siguro yung mga dugo ko. Matanggal na kung ginakatik ng dugo ng bandido. Lamlan. Malalaki yung puno ng mangga dito Brad. Doon yung anak ko. Ang tingin dito pero bulag sila. Ada out dua ba? Pinagalitan ng commander nila yung doon yung anak ko mga tulo. Yun, binugbog na. Sinasaktan nila yung isang kasama nila mga tol. Iba na namang lugar tong napuntahan namin mga tol. Malalaki po yung puno ng mangga. Saan naman kaya yan sila pupunta Brad? Doon na sila. Tara Brad, sundan natin Brad. Parang lumalayo na sila Brad. Mga tol, tuloy pa rin kami ni Brad Dib sa pagsusunod po sa mga paglalakad o paglalakbay ng mga bandido mga tol na naghahawak po sa aking anak. Pagkasukal po ng gubat na pinagdaanan namin mga tol. Ito po, mayroon pong mga tinik.
Dito po kami kagabi ni Bradley na tulog sa dito po mga tol. Dahil dyan po sila rin kaninang gabi natutulog. Maaga na ngayon mga tol. Alas 5 na po ng umaga ngayon. Dito pa rin kami sumusunod palagi. At kumahanap po kami ng tsimpo kung paano namin ito maliligtas tong anak ko mga tol. At lapitan siguro natin Brad. Tingnan natin kung nandyan pa ba yung anak ko Brad. Ito po yung mga daanan namin dito mga tol. Sobrang matinik. Gay. Iba na po itong area na napasukan na naman namin ngayon mga tol. Dahil dito din nila dinala yung anak ko mga tol. Pagilisan na ni kanina nga ito. Bawa na tayo, doon na kasi tayo na pagdidala. Mali! Ito ba commander, wala na bomba na? Wala na bomba, gitalis lawas ni. Ito pa, gipayo pa. Ibalik lagi ako sa lawas. Yung anak ko mga tol. Ay, mga burisko ito yung amahan. Commander, si commander eh. Magduduwas na risko sa bata, ang bomba na sa lawas yung anak. Kung magbasig, case balikid. Ano ka din? Tingnan mo dyan, balikid. Huwag ka magtaka ka dyan! Bata, walang problema ang bata, oh. Oh. Isa na si Nina ang itong, dahil ang iyang itong isusot niya si Nina. Oo, na kayo, usap pa, ang bomba, naguba. Kapag ipa-repair pa sa itong mga kapan. Oo. Huwag kayo kasunahan. Pero ibalik lang yung puntok tawad siya katawan kay okay, usa nga, magduduwa sila kuha ni bata tali. Bubuto to. Impas ning bata. Ato ba wala na bomba na? Wala na bomba ni. Bomba ka di. Nasira daw yung bomba Brad. Oh. Pagkakataon na siguro natin to Brad. Wala na, nakibalo natin sa Commander Bagdad kinakontak na. Oh. Kumapit ang buwari siya. Kasi no yusa niya initing sa to ang anong nga nabugbuga ang bomba. Karami nila Brad. Ano pong bata, binukatan na pong ginasi ang lawas kung bomba na to. Parang po dadaw, tangkuhan. Alisin sa mga awan. Ay gali, kaya ko ba mayo kayo mo sa bomba. Yan, nagali yung motor. Wala kabuto sa lawas, bata. Pumato. Impas ka tanan. Maganda po. Tanan ba di? Bubuto to. Hindi nagdala sa bata. Pagkakataon na po siguro namin to mga tol na maligtas namin tong anak ko dahil nasira daw yung bomba na nilalagay nila sa katawan Brad. Impas sa bomba. Pwede makantay tayo ng gabi Brad. Hanap tayo ng magandang tsimpo ngayon Brad. Kinakailangan na maligtas namin itong mga tol dahil papunta na daw dito si Commander Bangkil at si Commander Bagnat. Wala mangyari na putukan ba? Pagkakataon na to Brad dahil nasira daw yung bomba mga tol na ilagay nila sa katawan ng anak ko. Yung bomba sa katawan ng nilagay ng bata. Doon pala nila nilagay yun sa sinusuot na jacket mga tol. Tinapon na po nila yung jacket. At iba na po yung damit ng anak ko ngayon mga tol. Damit na po ng mga bandido. Yun po yung anak ko mga tol. May mga motor sa unahan Brad. Baka mga rescue yan nila ba? Mga kasamahan siguro yan nila. Pagkakataon na namin to mga tol. Dahil nasira na daw yung bomba na nilagay nila sa katawan ng anak ko. Baka hanap kami ng tsimpo ni Bradley baka mamayang gabi siguro.
Dahil mahirap to pag araw namin to atakihin, napakarami nila. Hindi lang tayo magambok. Ang bata, luwi kayo. Mamasak ka ba di? Gagapangin siguro namin to mamayang gabi. Mamayang gabi na lang siguro dad. Kundang! Wala kayong itak! At sibat! Iba na tong lugar na to. Iba na tong area mga tol. Malalaki po yung mga puno ng mangga dito. Ano bang tangatanggaw dyan? Ito daw yung farm daw. Ito ni Commander Bagnot mga tol. Commander! Umutok yung mga bagay ah. Yun yung nag-uutok dyan. Maduhot kayo ha. Iski kayo. Commander! kayo. Pade, bakit kayo mautot dyan? Hindi na yung inilasan. Kumandiwan! Ay, kumandiwan! Ito si Commander Paluhot na ang sabi nila pag matausot ka. Paluhot na, nakatawa na. Rad. Commander 1 daw yung pangalan ng Pade, bakit kayo tatawaran bata pa rin? Puro bata ito ah. Anong ngalan yun, Brad? Commander Sino kaya dyan? 1. Nakita yung mukha. Papa, nuhot ba? Yan, Commander, mana, inilog ka kayo. Yun yung anak mga mga tol. Oh. Kami si Commander, magpadalang pagpapidirik, kainit ito ba? Pumunta ingon niyo na karon abot sila, magdahas na kainit. Ito pala yung location mga tol na pag aabutan nila Commander Bagnot at Commander Bangkil. Iya pa ni Farm ni. Farm ni Commander Bagnot ni. Palit niya mo ba? Papa, orang nagdagbo siyang papa. Dugay na hiniwalay siyang man. Kasay na yung papa. Kawawa yung anak ko mga tol. Iyak. Iya, ani, gula siya. Una-una siyang papa ba? May isang bit, anak. Karami pa ng tinik tong lugar na to. Ayan na yan. Papa daw. Tinatawag niya yung pangalan ko mga tol. Paak ba na? Saan papa mo dito? Papa mo dito. Pare. Seder ba day? Makalito naman papa. Unapin yung ama ko. Patayin mo daw dito sa amin yan. Patayin namin yan siya yung ama ko. Nararamdaman talaga ng anak ko mga tol na nandito ako sa tabi niya. Sabay natin O sa paligid nila. yung ina-ama niya. Hoy! Maganda magpipita. Hoy! Okay. Tumagpuno ko ano dyan. Wala ka rin. Oh, bata ho. Commander! Hoy! Maganda kung mayroon papa niya dito. Oh, patayin natin. Sabay-sabay natin doon pati anak niya. Oh. Hanap natin pag ano decision ni Commander. Sabi si Commander na patayin natin yung pagkasabi ng ama. Patayin natin. Patayin natin. Oh. Ano sila saan to? Oh. Oh. Di. Yung ano niya, yung ina niya. Sabi si Commander na pati ina niya, patayin natin. Patayin natin. Patay! Patay lahat! Ubusin natin! Karami nila mga tol. Tinglayin nila. Patayin natin! Oo, di simple. Ay, itong kan ba? Una itong katidara. Walang pera, patay lahat. Wala, parang walang ransom. Yan ang kuhan nila. Gagawin natin mga. Baka mamayang gabi mga tol. Yan! Wala nang ibang Pagplanuhan namin to ni Brandon. pasukan na ng utang natin. Meron din ang baba ko din. Parang nakikita ko ng anak ko mga tol. Papa, wala papa nito. Kasi papa nito. Kakaragat ko doon ang mga kauban na doon na. Mga bandido na diya. Wala. Papa. Ay. Nakabati ako mga tol. Ay, yan siya pa.
Pag wala din mabigay at kwarta sila, isa taong lagi na Kuya Bads, Vincent. Bads na yan. Kung si Rimark, kailangan na mga kasamahan nila yan lahat. Okay, pinaka. Kahit daw. Oo. Ano itong gusto ko? Igili sila mo riskyo. Anihin ko na hitabuan Nakamatay ni sila. Commander no. Kailangan na riskyohan ko nila ni Bads ni Bata. Ini Bata Hindi nila riskyo Ang amahan mo rin magyod. Kailangan na ito badakpan. Atok mo sila ni hostage bod. Dina na sila Kuya Bads. Riskyo sila. Ang ahon na ito. Bilit mo na sila mo. Pumadol. Hindi bata. Kung ang gining bata, ayan na ito kay Juan Catibalo ang amahan anis kumandiris. Monitor na karon ani dire. O ni ito ko. Brad, Makita na ni Kuya Bads ang video ni. Sigurado yun. pagkarami nila Brad. Di natin to kakayanin pag-ara. Ngayon natin to susugurin Brad. Minaanan na niya itong kauban na bandido. Kung hindi yung namatanin mo tagikan pakinda. Hindi nagpugos siya. Maka mamaya siguro Brad. Gabi. Gabi natin to papasukin siguro. Pinigihang ginikanan ba? Saya pa Christina ko. Delikado to pag-araw natin to sa ang problema dito. Guys, dili bata. Ako buhay kay pade. Wala siguro dako ni dito sa tago na. Dito ba magpagabi eh? Ini lang. Good. Okay na? Ha? Eh? Huwag nang saktan yung anak ko. Kaya ito ginihaw mo ni. Mabuhay! Ang bata, kani! Mabuhay! Mabuhay! Mga walang awa tong mga taong to. Pinapaiyak nila yung anak ko mga tol. Tinatawag ako ng anak ko Brad. Napakarami talaga nila. Ako ikuhan ba yung madunggan sa mani? Ang bata, ni Tabo ang bata, yung madunggan nila ba? Kuya, kuya. Signaas na this palibot. Dito mahal ka to. Di ba tao, gili mariskyo ni. Ato ibakaw ni sa as ni Kumandir Bagot. Kung bitin, ginagawa kayong gibuhi, gibitin. Okay ba rin? Tama ba na? Ang katong bitin, gabakan na yung inanig mangga, buruan. Ang lawas. Ano itong bait ka bata? Ay, kulang pa. Kulang pa. I-April na itong inahan, o budak pa na itong gidikanan na ng amahan. I-April na itong pagkaon. Isa pinsa nga vlogger sa ikaw ba? Tapi pagkaon sila na itong baktan nga. Gibuhi ni Kumandir. Batayan mo! Huwag kang maingay ha! Utang ina! Ayaw lang mo na magalit! Wala nang sinasan ko to! Opo, tigil to mga taong to. Mga walang awa. Parang walang mga pamilya ba. Masyadong mainit ang mulo! Pagka ko naman eh! Batang bihag natin ba di? Huwag kang magganyan sa akin ha? Okay ba di?
Grabe Commander talaga ako. mga tol. Bakit ganyan na sinasabi mo sa akin? Okay, Commander. Tado ka. Yes, dito. Ikot ka sa ano. Kapag ka tuloy. Tuluyan tayo ng bayan kita. Commander. Mga tol, baka mamayang gabi mga tol. Yes. Pagkakataon na namin to ni Brad Dave na maligtas mga tol, sapagkat sabi nila nasira daw yung bomba na nasa katawan ng anak ko mga tol. Hindi ko na matiis yung kalagayan ng anak ko ngayon mga tol. Siguro nakamariwana ni Animalda ko. Pagkarami kasi nila mga tol. Wala ko yung bataan na sobrang tao ni Muragi dito. Ayun mga tol. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. At ito na po siguro yung pagkakataon mga tol na maligtas ko po yung anak ko mga tol. Tamang simpo, Brad. Dilim na kaawa na po talaga na pagmasdan yung anak ko na laging nahihirapan po sa mga kamay nila mga tol. Yung mga kalaban sa Taon po namin to ni Brad Dave na maligtas ko po yung anak ko siguro ngayon. Diyan po sila sa unahan mga tol, naririnig po namin yung mga busis nila. Lumayo lang kami ng konti para po makapagsimula po kami sa aming pag video. Nagpailaw po kami mga tol, hindi naman to nila mahalata dahil sa masukal po kami na mga damuhan mga tol. dito kami sa alalim ng damo mga tol. Malayo-layo pa po to konti dun sa Ibaba kami. nagpapahingaan nila ngayon. Pagkakataon na po namin to ni Brad Dave mga tol dahil nasira daw yung bomba na dinadala nila o yung nilalagay nila sa katawan ng anak ko mga tol. Narinig po namin yung mga usapan kanina mga tol na lalakad daw o mayroon daw lalakarin yung commander nila ngayong gabi dahil may meeting daw na pupuntahan na maganap ngayong gabi po mga tol. Iwan ko po kung saan yun pupunta, ngunit nandyan pa po mga tol, hindi pa naman nakakaalis. Ito na po siguro yung pagkakataon na maligtas ko po yung anak ko at sana po ay walang mangyaring masama sa kanya. Nakuha po namin ng walang masamang nangyari mga tol o walang galos po sa kanyang mga katawan. Yung gabi mga tol. Alas 9 na po ngayon ang gabi mga tol. Pagkakuha na po ng gubat ngayon dito, wala na pong mga ibon o mga kuha na maririnig namin. Itong oras kami Tataon na po namin sa mga tanong. hindi kami nagawa ng ingay po. Silent kill lang tayo Brad at orasyon Brad. Ito yung gamit namin. Plano na po namin to ni Brad Dave mga tol kung ano po yung mga gagawin namin. Kasi pinagplanuhan namin ng maigi ni Brad. Ang lapit ko po sa mga kalaban, kukunin ko po talaga, didiretso po ako dun sa anak ko. At si Brad Dave po yung mag-back up po para sa mga kalaban na nakapalibot po sa anak ko mga tol. Sana magtagumpay itong gagawin namin yung plano ni Brad Dave. Ganun po yung maligtas ko na po yung anak ko mga tol. Ay, hindi ko na po talaga kaya na nakikita yung anak ko na nahihirapan. Tinatawag na po palagi ang pangalan ko na gusto niya na po talaga na matulungan ko na po siya mga tol. Pagdasal po mga tol. Sana po na tagumpayan po namin ni Brad Dave tong plano namin ngayon. Ano nangyari sa kanya. Sana naman po ay Basbasan yung walang mangyari masama sa amin ni Brad Dave mga tol no. naramdam ni Brad.
napakadelikado man po itong gagawin namin ngayon. Ngunit kinakailangan po talaga namin itong gawin mga tol. Bisado na po namin lahat ng area ni Bradley kanina. Nasa taas mga tol. Tinignan na po namin kung saan po kami pupunta pag nakuha ko na po yung anak ko na wala pong mga bandido na naka-deploy o naka-kuhan sa area na yun dahil ngayon gabi kasi mga tol, yung mga bandido nasa kampo na nila, umuwi na at nagpapahinga na po sila ngayon, kaya tamang dito na po siguro yung tamang oras para maligtas ko na po ito mga tol. Sana po tagumpay tayo Brad. Kasiyahan sila sa taas man. Kanina pa yan sila ng kasiyahan yan Brad, parang nagiinuman yan sila kanina at nalalasing na po yung mga bandido mga tol. Ay, pinadalahan po sila ni Commander Bangkil ng mga yun, yung tuba yung iniinom nila dito sa bundok mga tol, yung galing po sa nyog na tinatawag po sa amin dito na tuba o coconut wine na parang nalalasing na po yun sila mga tol. O tama po talaga itong panahon na siguro ito. Hindi ko na po talaga kaya na mas dala ng anak ko. Dad? Parang malapit sila na. Hindi na nakasulat. Wala tayong dala na ako. Sana tayo na pwedeng matagpuan. Sakali na magtagumpay na tayo. Brad, narinig mo yung usapan nila Brad. Lalakad na daw yung commander nila mamaya. Nakatawag ni Brad pag nakalakad yan. Pagmasdan natin mamaya Brad, puntahan natin doon, ipapatayin lang natin tong ilaw natin at magtagulilong lang tayo. Kaya sana po mga tol matagumpayan po talaga namin ni Brad itong misyon na ito dahil kawawa na po talaga yung anak ko po mga tol. Okay lang sana kung nasa tamang edad na po yun, ngunit napakabata pa po talaga mga tol. At random ko na po talaga yung trauma na sa kanyang kalooban mga tol. Sa trauma nga yung bata, naalala ko tuloy yung bata na niligtas sa rin ba? Trauma na po talaga yung Trauma nga yung bata na niligtas. pinapaiyak po nila mga tol. Yan pa yung bata na Hindi naman nila sinasaktan, ngunit tinatakot nila. nararamdaman talaga yung takot. Gagawin ko po talaga ang lahat mga tol. Inubos ko na po yung panahon ko sa pagpaplano o anong gagawin namin ni Bradley. Nang sa ganun maligtas po namin. Nilalapitan po talaga namin yung mga bandido mga tol. Kumukuha po kami ng mga impormasyon kung ano pong mga galaw nila para mapasok po namin ng tamang oras at hindi po magkakamali kami ni Bradley mga tol, no? Dahil buhay po ng bata yung nakataya dito. At ito na po siguro yung tamang pagkakataon mga tol, dahil lalakad po daw yung commander nila ngayon at pupunta po sa meeting na gagawin nila Commander Bangkil daw, at iiwan po nila yung bata dyan mga tol dahil ayaw po nila na dadalhin po yung bata doon dahil nandun po daw yung asawa ko po mga tol, no? At ayaw po nila na makita daw ng asawa ko yung anak ko dahil iwan ko po kung ano pong ginawa nila sa asawa ko po ngayon. Gandaan tayo tayo, Brad. Parang Patay natin yung ilaw natin, Brad. Yung ilaw natin ba? mga tol, pupuntahan na po namin mga tol, no? Kami patay yung ilaw namin. Kung paano kami nalalapit. Tingnan natin kung pwede na ba kami nakikita. Tungo sa bata. Ano Rad? Hindi po namin pasensyahan nyo na po mga tol, no? Kung madilim po yung video namin dahil kinakailangan po talaga namin itong gawin mga tol. Yun po sila mga tol, oh. Sa
malalaking puno po ng mga mangga po sila ngayon mga tol. Ayun na mga tol. Yun Brad, tamang tama dun. Lalakad na yung commander nila Brad. Nandito sila sa puno ng mangga Brad. Iikot tayo sa puno Brad. Brad, ikaw yung target mo yun talaga yung anak mo. Brad. Kukunin ko yun Brad. Dito ako sa kabila Brad. Puntahan ko muna si Commander o si Commander Bagel. Commander Bagel, napahingat ka doon. Wala na to, kung alasing na to Brad. Kasi yung iba Brad, nagkandil. Yun yung commander nila. Malanding na sa tayo. Yan, Commander. Yun. Napakatapang po talaga ng commander nila. Naglalakad na walang ilaw. Natutulog na yung ibang bandido doon Brad. Ikaw na bahala sa mga tauhan Brad. Magpakalat-kalat doon Brad ha. Yun, nakikita ko na yung anak ko Brad. Yun o. Pinalanon na doon o. Matulog dyan, ang biyak. Naglagan mo kumakas pa. Huwag lang tayo magpaputok Brad. Hindi po matruma yung anak ko. Putan mo po yung nandun sa mangga Brad o. Pahinga mo dyan muna ba din? Pare! No! Ang ilaw! Pare! Ay, matulog pare! Sige pare! Pumunta na naman ang biyak ko pare! Ano nangyari sa ito? Pare! Buti hindi umiyak yung anak ko Brad. Hindi nakagising yung iba doon o. Tago muna tayo Brad. Nak. Nak. Meron pang dumating doon. Sige, pabalikan mo. Sorry nak. Yun. Ligtas ka na nak. Uuwi na tayo. Ha? Bumalik po si Brad Dave doon mga tol. Dahil pinaslang po yung mga naiwang buhay. Brad. Dito tayo dadaan Brad.
okay ra ka na. Ay, salamat sa Diyos. Naligtas ko na po yung anak ko mga tol. Ito po yung daan na plano namin dito na pagdaanan ngayon mga tol dahil wala pong mga kalaban dito. Papahinga muna tayo saglit, Brad. Lagyan ko muna to ng kalo yung anak ko dahil umuulan. Ito mo, Brad. Ito may extra ka nga konti. Ito nyo ba? Daw ilawan mo daw, Brad. Tingnan ko yung anak ko baka may galos yun. Wala. Ito na anak daw. Wala na alam no. Maulan na. Tama na. Tingnan ko ilaw, Brad. Buting, Brad. Dandahan tayo, Brad. Tara, layo tayo. Mayroong mga motor dumaan, Brad. Tara. Mayroong mga raceback na dumating, Brad. Tago tayo. Dito tayo. Matay ko mo. Yun mga tol. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga tol. Ayun po mga tol. Mga alas 6 na po ngayon ng umaga. Ito na po yung anak ko mga tol. Kasama ko na po. Ligtas po namin ni Brad Dave kagabi sa awa po ng Panginoon. Wala pong nangyaring masama sa kanya. At sa amin rin ni Brad Dave mga tol. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa mga dasal ninyo mga tol. Mga dalangin. At ito. Kasama ko na po yung anak ko mga tol. Aking pasalamat ko po talaga sa Panginoon. Lalong-lalo na rin po sa inyo mga tol, sa mga comment niyo po sa mga video namin ni Brad Dave. Dahil doon po na kakuha po kami ng mga suggestion o mga advice na gagawin namin para maligtas po yung anak ko. Yun po mga tol, umuulan po ngayon mga tol. Kaya pinalit ko po yung damit ng anak ko. Dahil ito po kasi yung pinapasuot ng mga bandido sa kanya kahapon mga tol, itong itim. At ito naman yung dati niyang damit, yun yung pinapakalo sa kanya o kuha dito sa kuha na kay ilagwa kay uulan para dili ka mga basa ba. Wala po kasi kaming trapal na dala mga tol. Kaya ito lang po yung malakas po yung ulan ngayon mga tol. Ito yung gagawin. Brad, walang dahon ng saging, Brad. Lumakas na yung ulan, Brad ba? Dito po kami ngayon ni Brad din nagtago mga tol sa lugar na ito kasi wala pong masyado. Yun po mga tol, parang bumabagyo po dito. Malakas po yung hangin at dala na rin po ng ulan. Kuha ka ng dahon, Brad, para mayroong pang takip dito sa ulo ng bata ko, Brad ba? Kumuha po. Naghanap po si Dave ng dahon ng saging. Baka makakita po siya dyan. At ito po yung kalagayan namin ngayon mga tol. Plano po namin na ibaba po itong bata mga tol. Mas lalong madaling panahon. Hindi rin po kami makadali-dali na makababa mga tol dahil napakarami din po ng mga kalaban na nakapaligid mga tol. Hirapan po kami ni Brad Dave kagabi kung saan po kami dadaan. Dahil marami pong mga kuta o mga bandido na nagtipon-tipon na aming nadaanan mga tol. Kaya dito kami napadpad. At parang nalaman na rin po ng mga bandido ngayon mga tol na Commander Bagnot at Commander Bangkil na nakuha ko yung anak ko. Mas lalo pong naka-alerto sila ngayon mga tol. Magdagdag po sila ng mga tauhan nila na pinapunta nila dito sa bundok na ito. At ito po yung problema namin ni Brad Dave mga tol, kung kakayanin ba namin to na mababa ng bata. Napakarami pa naman po ng mga bandido ngayon na pinapunta nila dito. Salamat, Brad. Go.
Ulan po kasi mga tol, kaya ito lang po yung ginagawa namin ang takip sa noo ng bata ko mga tol para hindi po siya mabasa. Okay na po ito. Delikado po kasi ito mga tol sa lagnat dahil ilang araw na po kasi ito nasa bundok ng anak ko. At laking pasalamat ko po talaga kay Ate Marites mga tol, no, at kay Kuya Bads dahil nung nasa kanila pa po ako mga tol, binigyan po nila ako ng gatas at saka bibiron na lagi ko pong dala-dala sa bag ko mga tol. Na gagamitan po yun ni Juno. At mayroon po akong dalang gatas na gatas din po yun ni Juno. Yan yung mga bandido na nakasunod sa ating lugar. Yung kalagayan namin mga tol, no? Sobrang hirap po dahil umuulan ngayon at wala po kaming trapal na dala ni Brady. Magtimpla po sana ako ng gatas ng mga tol. Hindi pa po ako makapagtimpla dahil mayroon pa po akong hinahawakan na dahon ng saging mga tol. Okay ra ka dak? Yun. Okay ra ka? Kawawa talaga yung anak mga tol. Matagal din po sa mga kamay ng mga kalaban mga tol. Sa mga bandido na naghahawak sa kanya. Salamat din po ako mga tol kahit ilan pong buwan o araw na nasa kamay siya ng bandido. Wala pong mga galos sa kanyang katawan mga tol. Pero lang po kung mga kagat ng lamok na nasa kanyang mga balat mga tol. At normal lang po talaga ito na nasa bundok mga tol na karami po talaga ng lamok na natagala-gala dito sa mga masusukal na damo ng kabundukan. Sabihin ko anak yung pandong kasi mabasa ng puno mo. Ito lang yung problema namin ni Bradley mga tolo dahil tunog namin sa mga bandido kanina. Nalaman na pala nila Commander Bangkil at Commander Bagni. Natakas namin yung anak ko. Kaya nagpadagdag daw sila ng mga maraming tao na hahanap po sa amin, 3. Kaya hiling po namin yung mga dasal ng yung mga tol. Sana maligtas ko po yung anak ko na makababa. Napakalayo pa po talaga ng daanan dito sa aming kinalalagyan ngayon mga tol. Siguro Brad, mga ilang araw na kasi kami kalakad-lakad dito sa bundok mga tol. Doon sa nagmula ng daanan na kalsada ng aming pinagmulan. Wala lang sana mga bandido, mga 3 araw makababa na kami mga tol. Walang mga kuwan. Tagalan po talaga kami sa pagbaba dahil marami po kasi kami mga hindi po kuwan mga tol eh. Pag mayroong mga bandido na marami, hindi po kami doon dadaan. Kaya iikot na naman kami sa lugar na mas malayo pa na hindi po kami nasusundan. Kaya hiling po talaga namin na hindi po kami makita ng mga bandido o ni yung mga commander. Kalakas po talaga ng ulan dito ngayon. Here ka? Uy, tumatawa na yung anak mga tol. Masaya yung anak ko mga tol na nakita niya na po ako. At masaya rin po ako na nakita ko na yung anak ko. Masa gani tingog sa kanding na? May tingog sa kanding? Ha? May tingog sa kanding? Ha? Mimi. Ang tingog sa kabaw? Ma. Yan tingog sa baka. Unsa may tingog sa baka? Ma. Ang manok. Unsa tingog sa manok?
Magdadalawang taon pa po ito ngayong December mga tol, no? December 5 yung birthday niya. At ngayon, isang taon at kalahati pa po to. So marunong na po siya magsalita mga tol. Alam niya na po yung mga pagsasalita ng mama, papa. Yan. Say tingog sa iro. Say tingog sa iro. Say punsi sa aso nak. Oh. Lablab papa? Lablab papa? Ha? Uy, nag-ulan man. Uy, kuha na kayo mabasa ka. Ano? Oh, no. Ano sa mana diha? Ay, bird? Bird? Oh, bird. Isa tingog sa bird. Wait, wait. Ha, magaling na pala itong batang to. Isa tingog sa bird. Wait, wait. Ay. Papa. Mahanapin na lang natin nak yung nanay mo nak. Mababa man kita nak. Iiwan kita doon sa biyanan ko. At aakyat po ako agad nak. Hanapin ko yung mama mo. Ha? Ha mama? Mama. Wala si mama? Wala. Wala si mama no? Aday mama. Kawa no? Sitwasyon ng anak ko mga to. Hanap niya yung mama niya. Ngunit wala po dito sa tabi namin. Pero masaya naman po ako mga tolo na nakita mo na rin po itong anak ko. At nagpapasalamat din po ako kay Brad Dave mga tol dahil hindi niya po talaga ako iniwan sa kahit anong mga labanan na aming napagdaan. At laking utang na loob ko po talaga sa kanya mga tol. Come on. Ang baril ni Papa oh. Bunat, bunito. Baril. Ang mabigat yan. Ito Brad. Eh. Bibili. Ato sa musik. Kaya kalabitin niya ng bata. Matigas yung panon, tigas. Kabalo ka mo gamit ana. Barilin mo ang bandido ha. Pag naay bandido ha. Gida, unsa ang pagbuto sa bandido be? Unsa ang pagpusil? Na. Pag. Oh, saan? Saan ang bandido? Makita ni mong bandido tong nagunit sa imo. Saan mo? Naon? Pug. Ay. Parang humina na yung ulan. No? Ano pala yung ano Brad? Pangalan Brad? Yuyun. Pangalan ng bata. Yuyun ang kuha niya. Palayaw pero hindi ko na lang sasabihin yung totoo. Eh, barilin mo yung bandido. Baka si Bradley mabaril mo. Mga tol. Salamat naman po kami na nawala na po yung ulan na malakas. Mayroon man pero kuha na lang po. Mahina na lang. Ah, mama. Wala, mama. Wala si mama. Nasa bundok si mama, no? Balikan lang natin si mama mo, ha? Balikan na namin yung Ayaw, yan lang. daw nga. Huwag kang umiyak. Tite. Didi, daw. Magtimpla tag didi. Didi diri. Timpla ta. Oh, wala lagi mama na. Na si mama dito sa bundok. Adto ara tong atuon dito. Ha? Tuon na to si mama. Kamay ng panong. Adto na to mama. Mga puso. Oh, gani no adto na to. Magkuan sa tagata. Ari o titi o. Nan titi diri o. Ito yung bibiron po ito ni Juno mga tol. At gatas rin po ito ni Juno. Padala nila Brad. Pinadala po ito ni Kuya Bad sa akin mga tol.
Ang sabi niya po, sabi ko po kasi sa kanya, nahahanapin ko po talaga yung anak ko. Dahil alam niya naman po na hawak ko po yung hawak ng mga bandido yung asawa at anak ko. Sakali talaga sila mga tol. Kaya advance po si Kuya Bads mga tol at si Ate Marites. Bibigay si Brad. Dahil tagal din po ako nakapagtira doon sa kanilang bahay. Kaya ito, binigyan nila ako mga tol. Kahit kalahati lang ito ng kuan mga tol. Ngunit napakalaki na po talaga ito ng tulong mga tol. Bunakid po ito, bunakid. Yung gatas po kasi ni John, bunakid. Pero yung nakasanayan nito noon, parang kuan yung pinapainom ng asawa ko. Beer brand lang yun. Brad. Murahin lang. Wala kasi kami pangbili rin ng pira. Okay lang, kaya na. Tadak. Timpla tagatas na. Tansya lang Brad, no? Dalawahin lang natin nak para hindi masayang. Hindi masayang no. Kaya bata, kita sa mga bata. Masaya na siya mga tol. Kita niya na mayroon akong tinimplang gatas. At ito pong tubig mga tol. Bata na Distilled water po ito. Binigay ito ni Kuya Bads din sa akin pero nakuhanan ko po yung naubusan kami ang tubig ni Bradley mga tol. inom din ako niyan. Kaya kalahati na lang din po ito. Hop! Kainom ka ng kagatas ni Juno. Makababa ta, baka makagala tayo doon nila Kuya Mads. Magkita din kayo ni Juno ha. Papa, papa. Titi. Katiti na ang anak ko. Titi na. Titi. Titi na ba? May mga sigawan doon sa unahan doon. Titi. Titi. Yoyon, titi na si Yoyon. May mga ulan pa na galing sa mga dahon ng kahoy ba? Tumutulo pa Brad. Galing sa dahon ng puno. Baka makadaan kami, makadaan tayo ng tindahan ba? Makabili tayo ng tambal ba? Pang dipinsa po. Kung sakali malagnat yung anak ba? Pakadali pa naman to na pagkuha ng lagnat dahil bata pa po. At yung sisikuan po dito sa bundok mga tol, uulan tapos malakas na yung init. Pagka mamaya uulan na naman mga tol. Salamat ko po talaga kay Ate Marites at kay Kuya Bads na pinadala nila ako ng gatas ni Juno. Baka maabutan pa ito ng mga budget din ko lang to Brad. Piso naman yan. Maliit lang yung bitang ilagay mo. Hindi ko lang damihan ng pagtimpla para hindi sayang yung iba man. Sakto lang talaga na maubos ba. Hindi sayang yung Si Mama, wala pa Mama. hanapin namin yung mama mo dong. Sekali mang mababa namin kanak. Baba ka namin ng ligtas. Akyat kami agad ni Bradley. At ililigtas namin yung inay mo. Ha? Alam naman po namin kung sino may hawak ng nanay ng anak ko mga tol, no? Yung asawa ko, si Commander Bangkin. Tama namin talaga. Mga tol, tuloy pa kami ni Bradley sa paglalakbay pababa ng bundok mga tol, no? Hanap kami ng daan talaga. Ayun, Baba namin yung anak namin. dito kami sa area na ito. Iwan ko po kung ano na pong lugar ito. Ngunit dito na po kami napadpad mga tol dahil iniiwasan po talaga namin ni Bradley yung mga bandido na sa tingin namin di po nakakayanin ni Bradley dahil di po ako makakatulong sa kanya mga tol dahil bit-bit ko po itong bata.
delikado kung At kursahin ko ba sabi po ni Brad, kung ano yung mangyari. yung plano namin mga tol na Papas lang ako na alanganin ko kasi nandito yung bata at nagkilos yung Brad. iwasan din po talaga namin na magpaputok mga tol, no? Pwede po, nakita kami. Dahil matruma po tong bata to pag makarinig to ng mga putukan. Iwasan muna namin. Hindi kami talaga gagawa ng putok. Hindi ko gusto na matulad ng noon ba matulad sa akin. Magkatruma po yung bata mga tol. Nadala ko yung anak ko. Delikado po. Iba yung sa bata. Ah, Kaya ganun lang. Takot na ramdaman. Pwedeng iwasan. lulungkot po talaga yung anak ko mga tol dahil inaanap niya po talaga yung ina niya. Iwasan mga tol na bigla na lang na iyak yung bata. Yan din po yung problema namin ni Brad Dib mga tol, no? Na iniiwasan po talaga namin na makadaan ng mga maraming bandido dahil baka iiyak po yung bata, marinig yung boses ng bata mga tol, na makita po nila kami. Makayanan namin na magtagulilong mga tol sa mga nalalaman namin na tagulilong, ngunit yung boses po hindi po yan masali sa Sama sa kanya. maririnig po talaga nila mga boses. At Yung problema namin yung bata. alerto po lahat mga tol, mga tauhan ni Commander Bagnot, ni Bangkil. At Yung masama po yung panahon yung kita nyo naman sa mundo. Makulimlim yung langit. sana po pagdasal niyo po kami mga tol na ligtas po kami na makababa ng bundok dahil napakalayo pa po talaga ng bundok mga tol doon sa daan na No? Okay lang. daanan namin ni Brad Dib, yung kalsada. Hindi po kami babalik doon sa pinagmula namin nung pag-akyat namin mga tol dahil alam po namin na baka doon po sila nakaabang na po sa amin. Abang na doon ba? Sabi ni Hanap talaga kami ng ibang daan. ano namin ni Brad Dib na gagawa po kami ng ibang daan na alam naman po namin tong pasikot-sikot ng bundok dito mga tol dahil nakapasok na po kami dito nung kami po commander pa lamang. Ngunit lahat po kasi ng bundok ngayon mga tol critical po dahil po sa napakarami pong bihag ng mga bandido ngayon. Oh, naman. Ha? Hanapin natin yung mama mo. Oh, ang mi-mi. Wala ang mi-mi. Wala no. Asa ang mi-mi? Si mama, man mama. Mi-mi. Na dito si mama. Mama ni mo dito. Nandun yung mama mo. Wala ni katuod ni Baw. Kuan. Kado mo. Nalulungkot talaga yung anak ko, Brad. Problema namin ngayon, malapit na po naman na gusto saan ko naman kaya tayo tutulog mamayang gabi, Brad. Basa ba makasakali na Natulugan namin kagabi mga tol, napakarami po talaga ng lamok. Ngayon lang. Tara, nainit ang breakfast ta. Tara. Ito ta, kayo mo uli ka. Uwi na tayo nak. Siguro yung mauna bro. Tayo na daan bro. Parang wala namang yung mga boses na nandido dito. Kaya dito lang tayo talaga dadaan. Yung baril ko po mga tol, nasa bag po. Nilagay ko po sa bag dahil hindi po ako makahawak ng baril. Dahil may hawak po akong bata at ayaw ko rin po na magpaputok na dala ko po yung bata mga tol. Baka po wala yung mga pandinig niya sa tinga niya. Yung sa amin man, mabungol ba? Kaya sabi ko kay Brad Dib, silent kill lang po talaga at orasyon yung gagamitin namin mga tol.
Oh, sige Brad. Yan si Brad mga tol. Siya po yung umuuna po at nagmamasid sa unahan kung wala bang nakabantay. Gutom ka na? Gutom ka? Kang ka biskwit? Wala lagi mama lagi. Pangitaan na to mama. Aday mama. Pangitaan na to. Brad. Kamaingay na. Yan yung mga tauhan na pinakuha ni Commander Bagnot, Brad. Sige na. Huwag kang umiyak. Yan. Mama lang. Madto ka mama na. Ha? Lagi. Tara. Ayok sa kayo may tao. May tao. May mga tao. Brad. Kakayanin mo, Brad. Pasensyahan mo na talaga, Brad. Di ako makakatulong, Brad, ha? Okay, Brad. Ikaw nang bahala, Brad. Mag-iingat ka, Brad. May mga bandido na. Yan yung naghahawak ko. Ano? Nalagay mama. Punta na to. Si Bradib mga tol. Ginagapang po ni Bradib yung mga kalaban mga tol. Huwag kang iyak na. Huh? Wala. Ano dito ako? Ang kanding, di ba dre man to ganihang kambing? Ang kambing na ganihang. Ito gitugo ang kambing kanina oh. Sana po mga tol, iligtas po si Bradib. Ha? Tatagilid ta. Dara. Oh, biskit oh. Darang biskit oh. O kaon nang nagkanding. Gusto kong maiyak man ako sa sitwasyon namin mga tol. Ngunit hindi ko po talaga pinapakita sa anak kong mga tol. Nahiiyak ako dahil iyak dito talaga din ko mga tol. Lagi. Huwag kang umiyak na. Maririnig tayo dito nak. Baka mahuli tayo. Huwag ka nang umiyak. Si mama, dili na si mama. Mga bandido na. Ulang lagi. Kita niya po kasi yung mga
mga brad sa unahan. Saan tayo brad? Ikaw yung mag-decision brad kung saan tayo daan brad. Yung bata ko brad, nahanap niya yung mama niya. Nahanap niya. Buti ay naiwan pa tayo ng bisita. Ito yung mga naiwan natin yung dari kapikas be. Nah. Tara. Tara. Siguro may mga dumating bro. Satu dari na. Nahanap ko yung tatlong kasama niya, Brad. Yung tatlong tao ba na pinatay mo ba? Hinahanap nila, mga kasamahan pala yan nila. Mabaguhan to, Brad. Kaya lumapasan mga tol. Kailan po kaya kami makababa nito? Karami po talaga ng kalaban mga tol. Sana po kayanin po talaga ito ni Brad Dib. Dahil hindi ko po ito pwede iwan yung anak ko mga tol para makipaglaban po. Pinatay na ni Brad Dib yung isa. Karami pala nila dito. Buti naman po yung mga tol na kung mayroon po kami mga kalaban, hindi po iiyak yung anak ko. Dahil minsan po talaga mga tol, kung naglalakad kami, iiyak po talaga siya minsan mga tol na napakalakas po mga tol. At tuwing umiiyak po siya mga tol, igagawin ko po talaga yung lahat na yun. Parang tumakbo po si Bradley dito pabalik mga tol. Lan? Mga baguhan Brad. Mga baguhan yun. Ano nung siya nandito? Kasama sila to. Saan kaya? Kasama yung pinatay ko una kanina. Sa pagkakaalam ko kasi Brad, ito lang yung lugar na pinaka-safety po na daanan natin sana pa uwi. Ngunit napakarami din pala dito. Mahirapan tayo dito Brad ba? Paano kaya tayo makakauwi nito Brad? Ba't wala tayong mga ng pag-asa Brad? Igagawa lang yung paraan Brad. Palabas tayo dito Brad. Ito lang sana yung bundok mga tol na nalalaman ko na safety. Hindi rin pala safety mga tol na paglalakaran namin pa uwi. Malaking mga tao yung nandito. Mga bago. Hindi pa naman ako makatulong kay Brad Dib mga tol. Dahil hindi ko naman din po ito pwede iwan yung bata para makipaglaban ako Brad. Basta ang importante masipre yung buhay ng bata Brad. Ako na po bahala. Ito pababayaan Brad. Gagawin ko pong lahat. Kaya ko. Ako na bahala Brad. Problema lang dito Brad kung makasagupa tayo ng mga commander Brad. Yun yung problema.
Iwasan lang po talaga natin na maambus tayo, Brad. Ambus po talaga yung pinakatakutan ko. Ayaw ko matruma tong bata ko ba. Oh, yung mga aso na flow. Tandahan siguro tayo, Brad. Diyan, Brad. Diyan banda, Brad. Hindi na tayo eksakto na dito dadaan sa alam natin na daan. Okay. Daan tayo. Dasal niyo po yung kalagayan namin ngayon mga tolo. Wala pong mangyaring sama sa amin, lalong lalo na po sa anak ko. Sana ito yung tulong sa akin.